Hello, what's up guys? So welcome ulit sa ating bagong video. So for today's video guys is mabilisang video lang to. So ipapakita ko lang sa inyo yung paglilinis ng taniman ng lettuce which is yung styro box. So ito yung mga styro box na ginagamit ko sa pagtatanim ng lettuce. So ang ginagawa dito is lilinisin siya kasi merong mga natirang dumi dun sa mga nakaraang tanim na lettuce. So ito yung mga dahon na natuyo or mga nabulok. So, dapat linisin to bago magtanim ng bagong lettuce or yung mga bagong punla, bago ilipat dito sa growing area or dito sa mga butas-butas na to is dapat linisin muna yung itong styro box. So, dapat malinis muna to, sabunin para mawala yung mga foreign materials or yung mga hindi ka nais-nais na bagay dito sa styro box. Kasi pag hindi nalinis tong mga styro box habang lumalaki yung lettuce is baka makontaminate kasi kinakain naman natin yung lettuce. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko nililinis tong styro box kasi nilalagyan to ng plastic. So itong isang part na to, ito, um, ito yung nilalagyan ng plastic para dito ilalagay yung tubig. So sasabunin muna natin to kasi may mga na-stuck na dumi dito. So bago natin lagyan ng bagong plastic, lilinisin muna natin para mas magandang tingnan. Saka hindi makontaminate yung lettuce na itatanim natin. Meron na palang naka-ready na bagong lettuce na ilalagay dito. So, kailangan ko nang linisin. And last week kasi hindi ako nakauwi kasi may pasok ako ng Saturday. So, sayang naman kung uuwi ako ng Sunday lang. And no choice ako, katulad ngayon, linggo din. So, kahapon, Sabado, rest day, OT ko sa company. So, I have no choice kung hindi umuwi kasi lalaki na yung lettuce. So, ma-over na siya sa araw. Kailangan na siyang ilipat sa growing area niya. So, ang gagawin natin, lilinisin lang natin to. Then, lalagyan natin ng bagong plastic. Tapos, magtitimpla na tayo ng nutrient solution. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung picture ng lettuce bago siya ilagay dito sa mga butas na to. And then, isa pa pala is magpupunla ulit ako ng bagong lettuce para next week, pagbalik ko is may mga bagong punla na rin tayo para sunod-sunod yung harvest natin ng lettuce. Kasi nung nakaraan, naubos yung lettuce and wala nang natira kasi nga may mga nag-order and then dineliver sa Talipapa. So, naubos agad yung lettuce natin which is kokonti naman. Parang nasa 60 heads lang ata yun or 50 heads na lettuce or 50 na puno. So, mas gusto ko sanang damihan pa yung pagpupunda natin or pagtatanim natin para sunod-sunod yung pag-harvest natin and hindi tayo nauubusan. So, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano nililinis to and panoorin nyo na lang ako habang naglilinis. Jeline, buksan mo nga yung pump. So, ayun guys, pinutol ko muna yung video kasi may dumating na parcel. So, which is, itong parcel na to is dapat kahapon pa siguro dadating. Ngayon lang dineliver. So, ito yung parcel na dumating. So, pinutol ko muna yung paglilinis ko nung mga styro box kasi itong parcel na to is importante. So, ito nga palang parcel na to is yung nutrient solution na kailangan sa pagtatanim ng lettuce. So, ipapakita ko na lang muna sa inyo. So, mamaya ko nalilinisin yon kasi kailangan kong i-unbox to munang parcel na to para makita nyo na rin yung ginagamit ko na nutrient solution sa pagtatanim ng lettuce. So, hindi naman dapat itago kung ano yung nutrients na ginagamit sa pagtatanim ng lettuce if gusto nyo ring magtanim ng lettuce. So, ito na yun. So, by the way, ito pala is 1 liter na nutrient solution. So, i-unbox na natin dito. So, nandito na rin naman tayo sa bagong video. So, i-unbox ko na rin kasi bago naman to. So, kasi naubos na yung luma kong nutrient solution. So, umorder na ako. So, ipapakita ko na rin sa inyo kung ano yung nutrient solution na ginagamit ko dito. So, wait lang. Wala akong pambukas. So, in-order ko nga pala to nung Thursday.
So, which is, ito ay nagkakahalaga ng 700 pesos. So, kasama na dito yung pH down and yun yung isa sa pinaka-importante sa pagtatanim ng lettuce. So, by the way, review natin yung package. So, bubble wrap siya and then may cable na fragile kasi nga liquid yung laman na nakabote to. Pero plastic naman yung bote nito. Ayan. So, tanggalin na muna natin to. And then, so, eto nga pala guys is Nutri-Hydro. So pag umorder lagi ako doon, merong resibo. So, ayan. Yung resibo. Makikita nyo. 1 liter. Ayan. 1 liter yung in-order ko para matagal na ulit ako bago mag-order. So, then, ito yung dalawang package. So, ito yung dalawang bote na laman. And then, may isa pa. Ito yung pH down na ginagamit sa pagtatanim ng lettuce. And then, unang-una, itong isa, yung kulay yellowish yung kulay niya. Ayan. So, ayan, lettuce formula. Nutri-Hydro nga pala yung ginagamit ko. So, ito ay 1 liter na Nutri-Hydro. So, ito ay Bloom Solution. And then, itong white is Grow Solution to. Ayan. So, Nutri-Hydro. So, this is 1 liter na nutrient solution. So, meron namang dito, instruction kung paano to tinitimpla. Meron na rin dito kung paano i-dilute yung nutrients na to. And meron din naman mga tutorial sa YouTube na para dun sa mga bago pa lang na magtatanim. So, syempre, kung bago pa lang kayo sa pagtatanim ng lettuce, meron kayong madidiscover na mali. And then, trial and error lang talaga hanggang ma-perfect niyo yung pagtatanim ng lettuce. Kasi ako, dumaan din naman ako sa trial and error hanggang na-perfect ko na yung pagtatanim ng lettuce. And minsan, namamatayan pa rin naman ako. Pero, madalang na siguro in a way na hindi ko nirarush yung lettuce kasi pag medyo bata pa, tapos nilagyan mo na nitong nutrient solution, namamatay talaga siya. Yun yung tendency na mamatay or matunaw yung nutrients or yung lettuce. And then, itong isang package guys, ito. Ito naman is, nakabubble wrap lahat siya kasi nga, baka ma-pisang. Ito naman is Nutri-Hydro din, kaso pH down kasi merong certain pH yung lettuce na kailangan natin. So, dapat ma-maintain natin yung pH na yun. So, dapat lagi natin chine-check gamit yung ating mga tester. So, may dalawa tayong tester, isang ppm tester and isang pH tester. So, ito yung tinetest niya which is yung pH. Kasi yung pH ng tubig dito na ginagamit ko is sobrang taas. So, ito yung kailangan ko pH down para mapababa yung lettuce. Yung pH ng tubig para sa lettuce. So, yun lang. And then, balik tayo dun sa paglilinis natin. And thank you pa nga pala sa Nutri-Hydro kasi yun naman lagi yung ginagamit ko na lettuce formula. So, this is worth 700 guys. 712. And then, matagal na ulit akong order nito kasi siguro mga January or February na ulit ako mag-order nito kasi 1 liter to. And ang pagtitimpla ko naman ito is every pagtatanim. So, for example, ngayon, kailangan ko nang i-transfer yung lettuce. So, magtitimpla na ulit ako ng nutrient solution. And, isang beses lang naman ako nagtitimpla ng nutrient solution. So, balik tayo dun sa paglilinis natin nitong mga styrobox. So, panoorin nyo na lang ako habang naglilinis ako nito. Kasi, kailangan ko nang ilipat yung mga lettuce. So, by the way guys, pag natapos yung linisin to, papatuyuin nyo muna para hindi maano yung plastic kasi tinitape natin to para hindi nagagalaw yung plastic natin na nilagay. So, babrasin lang natin hanggang mawala yung mga dumi at yung mga alikabok na nakalagay dun sa styrobox. By the way guys, ito ay grease box. So, yung ginagawa ko dito is binubutasan ko lang yung ibabaw para makapagtanim ako ng lettuce. Pero meron talagang styrobox na ginagamit para sa pagtanim ng lettuce which is yung tuna box.
So medyo may kamahalan nga lang siya. So mas pinili ko magtanim dito kasi mura lang yung pagkakabili ko dito, which is 50 pesos per box. So ang medyo mahal na rin yun kasi dati 30 pesos lang yung bili namin. So ang nangyayari kasi is binibili na ito sa palengke ng iba kasi nilalagyan nila ng prutas. So ang nangyayari is nagkakaroon ng presyo kasi nga gustong bilhin ng ibang mga nagtitinda ng prutas para lagyan ng prutas kasi maganda lagayin ito ng prutas. So depende na lang kung may mahanap kayo sa palengke nyo nito na ganito. Pero most commonly ang ginagamit ng iba na is tuna box para mas maraming maitanim kasi parang nasa 15 heads ng lettuce yung pwede nyo itanim doon sa tuna box. Dito kasi sa grape box is parang 8 pieces lang kada box yung maitatanim nyo. So, depende naman sa inyo. Pwede naman 11 kasi meron akong 11 na butas dito. So, ito. Papakita ko na lang sa inyo. Yan, 11 yung butas niyan. So, ibig sabihin 11 na lettuce yung pwede nyong itanim. So, ito pala ay 5 piraso. Ay, 6 na piraso na grape box. So, binili ko to last December pa. Kasi nung nakaraan pa dapat ako nagtatanim ng lettuce ko. Eh, ang kaso, tinigil ko kasi wala lang, nawala ako sa vision, nawala ako sa momentum kasi nabiso ako sa ibang bagay. Ayan. So, pag nalinis naman natin ito guys, ang gagawin natin is lalagyan natin ng plastic. So, linisin lang muna natin to. So, gamit lang kayo ng sabon para malinis yung tire box and then brush. So, dapat kasi nung Saturday ako uuwi, ang problema, nagkaroon ako ng pasok. So, ngayon, Sunday, November 11. So, ngayon ko lang nang lilinisin kasi bukas may pasok na ulit ako. So, sasagitan ko lang tong linisin and then ililipat ko na yung lettuce. So, nagpunla na rin naman ako ng bago. Mamaya ipapakita ko sa inyo kasi ilalagay ko yung mga bagong punla or yung mga bagong buto dun sa mga cup kasi direct sowing ako. So, ipapakita ko na lang din sa inyo kung paano ako nagsusow nung lettuce. So, mamaya pa naman yun. So, maglilinis muna ako nung taniman ko ng lettuce. And by the way, i-update ko na rin kayo dun sa greenhouse kasi ginawa ko na yung greenhouse or pinalaki ko na yung greenhouse. So, nabago na siya. Hindi na katulad nung dati. Kasi medyo pangit yung dati kasi nga nag-aaral pa lang ako magtanim. And ngayon, nakakabuhay na lagi ako ng lettuce. So, pinalaki ko na siya and then magdadagdag na rin ako ng PVC pipe na taniman. So, dalawa kasi yung taniman ko, isang styro box and isang PVC, which is dalawang mode ng pagtatanim, which is Kratky and NFT. So, na-discuss ko naman dun sa mga dati kong video kung ano yung Kratky at saka yung NFT. So, halos pares naman siya kaso mas nagagandahan ako sa Kratky kasi hindi ko na binabantayan yung tubig. Ang titingnan ko lang sa tubig is every week kung bumababa kasi sinisip-sip ng lettuce yung tubig. So pag sa NFT bantayan kasi gawa nung pump, minsan nasisira yung mga pipe o nagkakatulo. So kailangan talagang i-check lagi kasi nga baka maubusan ng tubig yung pump. Kasi pag NFT, merong pump na nagdadala dun sa PVC nung tubig. So, dito kasi sa Kratky is wala. So, naka-steady lang yung kanyang tubig. So, may plastic na lang. So, bahala na yung halaman na sumipsip ng tubig and mag-provide ng nutrients. Ayan. So, nakakatatlo na tayo. So, ano na lang, 3. And then, yung mga top cover. By the way, ganito yung itsura niya. Ayan. So, nakikita nyo may plastic para pag nilagyan dito ng tubig, hindi tatapon yung tubig. And then, tinitapan lang yung gilid para hindi bumaba yung plastic and then ma-maintain yung tubig sa loob. Yan. So, kasi kailangan nating linisin kasi may mga tumitira dun sa box na mga insekto or baka makasama sa ating lettuce. So, dapat nililinis lagi natin bago tayo magtanim.
So ako, yun yung ginagawa ko. Lagi ako naglilinis ng box bago and pagkatapos ko mag-harvest ng lettuce. So linis muna, then lalagay ulit ako ng bagong seedling para alam ko na for sure ako na malinis na yung bagong taniman ko o yung taniman ko ng lettuce. So saglit lang naman itong linisin kasi hindi naman siya naludumihan gaano gawa ng may plastic siya. Ang inaano lang natin is yung mga ibang tawag dito, mga ibang bagay dito na nandito. Katulad nito, may tawag dito, lumot. So nilulumot na siya. So kailangan natin brasin kasi nga baka makontaminate yung lettuce natin. So masama yun. Siyempre hindi naman natin gusto na kumain tayo ng lumot. Ayan. Then banlawan natin lagi. Saglit lang naman yun. Ayan. Then last, tatanggalan din natin ito ng cover para papalitan natin ng bago. Kasi yung plastic, nagkakalumot guys. Ayan, kita nyo may lumot. Medyo greenish yung kulay. So dapat napapalitan lagi siya. Kailangan brasin para mawala yung mga lumot or mabawasan yung dumi ng styrobox. Kasi pag hindi natin nabawasan, lalong dadami ng dadami yung mga lumot dito. Ito. Then yung loob ko, susin lang natin ng Scotch Brite or brush na din. Pagkatapos nito guys, ipapakita ko sa inyo. Nabasa pa ako. So, ipapakita ko sa inyo yung greenhouse. So, ito pa. Yung pang isa dito. Ito naman ay malinis. Kaso, kailangan lang talaga natin brushin para alam natin na talagang malinis na yung ano. Although, alam natin na malinis, pero meron pa rin mga bagay na nandito na hindi natin gusto. Kumbaga, sasagitan lang natin ng brush para alam natin na nalinis natin. Diyan itong loob, brush lang ng konti kasi nalinis naman siya. Pagkatapos natin ito linisin, ibibilad lang natin ng konti dun sa initan para matuyo. And then itong ibabaw guys, ayan lahat, yung ibabaw yan ang pinakamadumi kasi ito yung lalapatan ng mga dahon ng lettuce. So kailangan natin itong brushin para mawala yung mga dumi kasi ito yung pinapatungan natin ng halaman. So dapat ito yung mga malinis para pag lumaki yung lettuce natin at lumapat dito yung mga dahon ng lettuce, so hindi madumi. So dapat i-maintain natin yung ibabaw ng styrobox na malinis para hindi makontaminate yung mga lettuce natin.
carpet para mas mabilis matanggal yung loob. Kasi malinis naman yung loob niya. So, ayan, punta tayo dun sa greenhouse natin. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung update dun sa greenhouse. So, ito na yung greenhouse. So, ipapakita ko muna sa malayuan. Ayan. So, mas malaki na yung greenhouse. Hindi katulad yung nakaraan na medyo maliit. So, ang size pala nung UV plastic na yan is 5 meters. Ayan, kung nakikita nyo, 5 meters siyang UV plastic na nandyan sa taas. So, ang nagawa ko na greenhouse is nasa 4.5 meters ata yan. So, hindi ko na sinukat ng metro kasi nagmamadali ako nung nakaraan kasi may pasok na rin ako. So, ayan. So, wala nang tanim ko, konti na. Pero yung nakapatong na yun guys dun sa nakatanim sa baso. So, yun yung mga bagong lettuce na kailangan kong i-transfer. And then, ito yung mga patungan nung styro box or nung box na nilalagyan ko o tinataniman ko. So, medyo madumi na siya kasi ito nga, naglilinis ako para pag nagtanim ako, malinis na yung greenhouse. And then, gagamasin ko na rin or tatanggalin ko na rin yung mga damo. And then, ito pala yung pump na nagdadala dun sa PVC. Ayan yung PVC. So, 3 lang to. Bali, 4 talaga to. So, nabali yung isa. So, hindi ko na dinagdagan. Kasi nga, saka na ako magdadagdag. So, baka next week magpabili ako if nandito ipumuwi ako. So, magpapabili ulit ako. So, baka next week magpabili ako. Kasi dapat, kanina ako magpapabili. Ang problema, half day lang yung mga bilihan ng PVC. So, ang plano ko sana is gawing 8 piraso to. And babaguhin ko rin ito mamaya, guys. Hindi ko na rin ipapakita kasi masyado na mahaba itong video ko. Ang gagawin ko is, ako na lang yung gagawa nito. So, tatanggalin ko to or babaguhin ko para mas marami akong matanim. So, kasya naman ata to ng patagilid pa ganun yung pipe. So, para marami akong mas maitanim na lettuce. So, eto na nga pala yung greenhouse. So, nabago na rin yung bubong. So, nakaraan kasi hindi ko napapakita yung greenhouse kasi nga napapangitan pa ako. So, ang gusto ko is mabago sana yung greenhouse para naman pag pinakita ko sa inyo yung mga tanim na lettuce is maganda tingnan yung greenhouse. So, kinulang pa ako sa kawayan dito sa taas. So, dapat is 5 yung ganun na kawayan para hindi na-istaka ng tubig yung bubong. So, ngayon, ang gagawin ko is lininisin ko muna tong greenhouse para pag nag-transfer ako ng mga lettuce is okay na siya. Bago ko ulit gawin yung bubong ng greenhouse. And then, itong net pala guys is hindi ko natapos nung nakaraan. So, ito yung net. Ayan. So, binago kasi namin ito nung nakaraan.
katulong ko yung pamangkin ko. So, pinalta namin ng mga bagong poste. Ayan. So, yung mga poste pinalta namin. And then, itong mga kawayan sa taas is dinagdagan na namin kasi nga, laging naiinsta ka ng tubig yung bubong ng greenhouse. Ayan. So, if nakikita nyo naman yung mga lettuce. By the way, ipapakita ko pala yung lettuce na kailangan ko nang i-transfer. So, baka sabihin nyo, nagyayabang ako na kailangan talagang i-transfer yung lettuce. So, eto na yung lettuce. Ayan. So, ganyan. So, ilan na yung dahon yan? So, 2 na yung tunay na dahon and then may sumusulpat ng pang-5. And then, lumalabas na yung ugat sa ilalim. Ayan. Nakikita nyo. So, eto na. And then, lahat yan, ganyan na. So, 5 na yung, magli-5 na yung dahon. And by the way, eto katulad nito, marami. So, ang gagawin ko is i-transfer ko yung ibang lettuce para hindi sayang. Ayan. So, para hindi masayang yung mga lettuce is, ita-transfer natin sila sa ganito. Ayan. So, dapat, ito ay binilang ko kanina. So, mahigit 50 sila na lettuce. Ayan. So, kung nakikita nyo. And mamaya guys, magbibideo ulit ako about dun sa mga tanim natin na gulay dito. So, kung nakikita nyo to, i-update ko na lang kayo. And ipapakita ko rin naman siya mamaya pag nag-video ako ng bago. So, ito yung mga patola na nandito sa malapit sa greenhouse. Ayan. So, may bunga pa siya. So, nakaabot pa ako ng bunga dito. So, bagamat mahaba na yung video natin, ipapakita ko na rin yung bunga. So, ito. Ayan. Sobrang laki. So, ang gusto ko sana is gugulayan ko na siya. So, tanghali pa lang ngayon. So, huwag na kayong magtaka kung bakit ganyan yung aking video. So, nagbabago-bago yung liwanag. Ayan. Sa madilim na lugar tayo. Ayan. So, that's all for today's video.